Dapat 50,000 ang pumapasok sa account ko buwan-buwan. Pero sobrang hirap ko, puro instant noodles na lang ang kinakain ko sa dorm. Samantalang yung roommate kong tumatanggap ng scholarship, nagmamaneho ng mamahaling kotse at nakaakbay pa sa campus flower. Ito ay dahil pinalitan niya ang bank card na ipinadala sa akin ng nanay ko. Habang pasigan na tinatanong ng nanay ko sa telepono, kung saan napunta yung 2 milyon. Habang tinitingnan ko ang namumutlang mukha ng roommate ko. Ang larong ito ng pusa't daga, sa wakas, ay opisyal nang magsisimula. Para sa'yo, ang patalino, huwag kang parang nerd dyan na walang kabuhay-buhay. Si Kuya Z talaga, sobrang galante. Bilis, magpasalamat ka kay Kuya Z. Ito na yung pinakamahal na braised pork chop sa cafeteria natin. Yung 50,000 allowance na pinapadala ng tatay mo sa card mo buwan-buwan. Anong 50,000? 500 lang ang natatanggap ko sa card ko buwan-buwan. Anong sinasabi mong 500? Imposible. Chinek ko, lahat ng pera, laging on time dumarating. Ma, huwag ka muna mag-alala. Baka nagkamali lang ako ng tanda. Nasa labas ako ngayon, mahina ang signal. Pagkababa ko ng telepono, tiningnan ko siya ng may pagdududa. Sa sandaling iyon, isang napaka-imposibleng ideya ang biglang sumabog sa isip ko. May problema ba sa pamilya mo? Gusto mo, hanapan kita ng trabaho bilang tagahugas ng plato. Sa itsura mong yan na mukhang pulubi, yan lang naman siguro ang kaya mong gawin. Sa harap ni Jiang Z, inubos ko hanggang sa huling patak ang sabaw ng instant noodles. At saka, ginanahan ko pang sipsipin yung buto ng pork chop na nginatngat na niya. Gago, Gochuan. Patay gutom ka ba? Hindi ka ba nandidiri? Salamat sa pork chop, ang sarap. Pagkatapos, diretso kong tinitigan ang bank card na nasa mesa niya. Ang card na may 10,000 laman. Habang pinapanood ko siyang itago ang bank card, bigla kong naalala ang unang araw ng enrollment namin noong freshman year. Ginamit niya ang pagiging magkababayan namin bilang dahilan. Tinulungan niya ako sa lahat ng proseso ng enrollment. Kinuha pa nga niya para sa akin ang bank card na pinadala ni Mama. Yung bank card mo, pinakuha sa akin ng advisor natin. Magkamukha pala yung card natin. Baka magkapalit tayo. Nako, maraming salamat, naabala ka patuloy. Sa loob ng 4 na taon, nagpanggap siyang mahirap na estudyante. Nakuha niya ang lahat ng scholarships at parangal sa eskwelahan. Kahit ang campus queen ay humanga sa kanya. Hindi nagtagal, lagi na niyang kasama ang campus queen sa pagwaldas ng pera. Nagkunwari pa siyang walang alam. At tinanong pa ako tungkol sa mga luxury brand. Gochuan, hindi ko akalain na ang isang dukhang tulad mo ay may alam tungkol dito. Nagbabasa-basa lang ng magazine. Para lang magkaroon ng ideya. At ang pinaka-nakakatawa sa lahat, noong 3rd year kami, sa wakas ay nilakasan ko ang loob ko at nagtapat sa campus queen. Magkaiba ang mundo natin. Pero hindi man lang lumingon ang campus queen at sumakay na sa kotse niya. Hindi nagtagal, ipinadala ni Mama ang bank statement. Kinuha ko ang cellphone ko. Habang tinitingnan ng bawat malalaking transaksyon, nanginginig agad ang mga kamay ko sa galit. Biglang may pumasok sa isip ko. Jiang Z. Laro. Ngayon palang nagsisimula ang laro. Ma, makinig ka sakin. Simula ngayon, wala kang gagawin, at huwag mo ring sasabihin kay Papa. Ipagpatuloy mo lang ang pagpapadala ng pera sa card na yun. Huwag kang magbabawas kahit 1 sentimo. Makipagtulungan ka sa akin sa isang palabas. Gochuan, sigurado ka na ba talaga? Maria, bawiin ang lahat ng sa akin. At, pagbayarin siya sa 4 na taon na yun. Matagal akong nag-isip, buong gabi akong hindi nakatulog. Sa klase ng 8:00 ng umaga. Mag-isa ako sa sulok at hindi mapakali. Pagkatapos ng klase, nagmamadali akong tumakbo pabalik sa dorm. Kausap noon ni Jiang Z sa telepono ang girlfriend niya.
Tong pinakabagong game console. Nakuha ko agad to pagka-release. Isasama kitang maglaro mamaya. Butch 1. Para kang pupunta sa burol, ha? Pagkatapos, nagpanggap akong nag-aalala at hinalugog ko ang buong dorm. Yung pera ko. Nasaan ang pera ko? Yang bulsa mong mas malinis pa sa mukha mo. May mawawala pa bang barya dyan? Kuya Z, marami kang kakilala. Pwede mo ba muna akong pautangin? Kailangan ko ng 20,000. Tol, hindi sa ayaw kitang tulungan. Alam mo naman, lahat ng pera ko ay pinaghirapan ko. Galing sa scholarship at mga part-time job ko. Bawat sentimon yun, nakaplano na. Butch 1, matagal ko nang sinabi sa'yo yan. Kayong mga mahihirap, ang pinakamalaki niyong problema ay hindi kayo marunong magplano. Konting aberya lang, natataranta na kayo agad. Ang alam nyo lang ay magmakaawa sa iba. Dapat kasi, matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Heto, kunin mo muna tong 500. Gipit din ako ngayon, tol. Hanggang dyan lang ang maitutulong ko. Bakit kailangan na namang magpadala ng pera, ma? Hindi sapat yung pera. Paano na ang operasyon ng kapatid ko? Wala kang kwenta. Nagpapadala ako sa iyo ng 50,000 kada buwan. Hindi mo ginamit yon sa loob ng 4 na taon. Mag-withdraw ka na. Bilisan mo, pumunta ka sa bangko at maglabas ka ng pera. Tanga ka ba? Pagkatapos magsalita ni Mama, biglang namutla ang mukha ni Jiang Z. Mahigpit kong hinawakan ang cellphone ko habang nakatingin sa kanya. At bumakas din sa mukha ko ang dati kong kawalan ng pag-asa. Hindi nagtagal, dumating ang balita tungkol sa graduation project gaya ng inaasahan. Professor Wang, tikman niyo po itong specialty dish namin. Espesyal ko pong in-order to para sa panlasa niyo. Itong graduation design project na ito. Wow, Jiang Z, ang galing mo talaga. Pati si Professor Wang, nakuha mo. Itong project pa naman ang pinakasikat ngayong taon. Galing kasi. Jiang Z. Si Butch 1 ang numero 1 sa major natin sa loob ng 4 na magkakasunod na taon. Matibay ang foundation niya sa algorithms. Isama mo siya sa project group mo, para tulungan kang hawakan ang core technology. Para sa proyektong ito, gagamit tayo ng pinaka-top tier na hardware configuration sa industriya. Bibili ng mga high-end server na nagkakahalaga ng milyon-milyon. At magrerenta ng top tier na big database sa bansa, para masigurong manggana sa industriya ang proyekto. May ilang tanong ako. Ang database architecture na pinili mo, ay hindi kayang suportahan ang concurrent access volume na inaasahan mo. Sa mga peak period, direkta itong magiging sanhi ng tuluyang pag-crash ng system. Ang data cleaning model mo ay may malubhang depekto. Mali ang logic ng feature value extraction mo. Kaya hindi nito kayang maabot ang mga requirement ng proyekto. Isang walang kwenta na kahit server hindi pa nakakahawak. Alam mo ba kung ano ang big data? Huwag kang magmarunong dito. Puro ka teorya. Butch 1, huwag mong isipin na dahil mataas ang grades mo, ang galing-galing mo na. Magkaiba ang practice at teorya. Ang plano ni Kuya Z ay aprobado mismo ni Professor Wang. Sino ka ba sa akala mo? Alam kong gusto mong magpasikat, pero huwag mo namang hilahin pababa ang team, okay? Habang tinitingnan ko ang mga taong ito na nalinlang lang ng panlabas na anyo, bigla kong naisip na katawa-tawa sila. Hating gabi na noon, alihim na bumangon si Jiang Z mula sa kama. Nag-alok siya ng malaking halaga sa isang tech forum para humanap ng eksperto. Para tulungan siyang solusyonan ng problemang ibinigay ko kaninang umaga. Ginamit ko ang dummy account na matagal ko nang ginawa. Kalmado kong tinanggap ang trabaho. Sinolusyonan ko ang mga problema gamit ang low-level code.
Pagkatapos, ipinadala ko sa kanya ang solusyon. Hindi nagtagal, pumasok na sa account ko ang bayad para sa trabaho. Mga kasama, pagkatapos ng buong gabing pagsisikap at pag-aaral ko, lahat ng technical na problema ay tuluyan ko nang nalutas. Nakuha ko na ng buo ang logic ng core algorithm. Basta't ayusin lang natin ang parteng ito. Tataas ng malaki ang success rate ng project natin. Malalampasan pa nito ang plano ni Guchuan. Kailangan mong makisama sa akin at galingan ng pag-arte sa palabas na to. Brad, ang yaman mo sa buong buhay mo. Nakasalalay na lahat dito. I-like, mag-comment, i-share. Grabe, ang kawawa naman ni Jiang Zi, no? Sobrang bait niyang anak at ang tatag niya. Ang hirap talaga ng pinagdadaanan ni Jiang Zi. Kailangan ko siyang tulungang malagpasan to. Swipe. Guchuan, alam kong may alitan kayo ni Jiang Zi. Pero iba ang sitwasyon ngayon. Swoosh. Lahat ng estudyante sa buong eskwelahan ay nag-aambag para sa nanay niya. Tapos ikaw, ni Cinco, hindi ka man lang nagbigay. Bato ba yung puso mo? Bro, alam ko. Alam kong nagkamali ka ng akala sa pamilya ko dahil sa tawag noong isang araw. Sa totoo lang, malayong kamag-anak ko yun. Yumaman siya sa pagnenegosyo, dahil naawa siya sa kalagayan namin. Paminsan-minsan, tinutulungan niya kami. Ngayong ganito na ang nangyari sa mama ko. Yung pamilya niyo. Tutal may kaya naman kayo. Pwede sanang. Tulungan mo naman ako.